Isa sa mga isyong panlipunang kinakaharap ng Pilipinas ay ang kahirapan. Kilala ang Pilipinas sa isa sa mahirap na bansa sa mundo. Kahit trabaho rito at trabaho roon, ay kulang pa rin ang kita para matustusan ang pangangailangan ng buong pamilya. Dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, maraming mga kababayan nating Pinoy ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang matustusan lamang ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya at upang maiahon sa anumang kahirapan. Bilang isang Pilipino, hindi na bago sa atin ang mga ganitong isyo dahil sa simulat sa pool, ang iba sa atin ay ganito na ang kinamulatan. Si nanay o di kaya'y si tatay ay nasa ibang bansa para magtrabaho. Sabi nga ng isang artikel na aking nabasa, saang sulok ka man ng mundo pumunta ngayon, tiyak na may mga kikilala kang Pilipino. Ang hanip, di ba? Kaya ako'y inyong samahan sa isang paglalakbay upang alamin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Ating alamin kung paano sila makikipagsapalaran sa araw-araw at ang sitwasyon nila sa ibayong bansa. Disyembre 11, 2023, alas 9:15 ng gabi. Ako ay naghanda na para sa aming mahaba-habang biyahe. Inihanda ang mga bagahe at ang mga importanteng dokumentong kakailanganin. Kinabukasan, Disyembre 20, kasalukuyang taon. Araw ng aming pag-alis. Pagdating sa General Santos Airport, ay agad na kaming pumila para sa check-in. At sa ilang oras na paghihintay, ay lumipad na ang aming sinasakyan patungong Manila sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Paglapag ng eroplano ay agad na naming kinuha ang aming bagahe. Pagkatapos ay naghintay ng ilang oras para sa susunod na paglipad patungong Abu Dhabi City, United Arab Emirates. Bago kami tumungo ay nag-ikot-ikot muna kami sa NAIA Terminal 3. Kami ay kumain at pinagmasdan ang mga kababayang mangingibang bansa upang magtrabaho. Madaling araw ng Disyembre 21, ang schedule ng aming paglipad sa Abu Dhabi City, United Arab Emirates. 9 na oras kaming sasakay ng eroplano. Alas 5 ng madaling araw, oras sa Abu Dhabi City ang aming pagdating. At alas 10 ng umaga, oras naman sa Pilipinas. Sa pagsakay pa lamang ng eroplano ay marami nang napagtanto. Parang isang ekspedisyon na walang kasiguraduhan ang nararanasan ng ating mga kababayan sa pagpunta at pagbalik ng kani-kanilang lugar dahil hindi mo masabi na ligtas bang makarating o buhay pang makauuwi dahil sa mga hindi inaasahang mga pangyayari. Pero ika nga nila, palakasan ng pananampalataya alang-alang sa pamilya. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang buhay, United Arab Emirates. Panibagong araw, bagong kwento naman ang ating matutunghayan. Ako ay inyong samahan para sa isang kwentong makabuluhan. Ako, si Ginoong Louie J. I. Gallevo. Handa na ba kayo? Para sa inyong kaalaman, andito tayo sa United Arab Emirates, Abu Dhabi City para sa ating documentary vlog, kung saan ipapakita at ipapakilala ko sa inyo ang aking ina sa katauhan niya bilang isang OFW. Sa panunood nyo ng bidyong ito, makasasabi kayo na talagang kawawa ang ating mga kababayang OFW. Ngunit sa huli, kinakaya nila ang lahat, ang sakripisyo at pagmamahal nila ay hindi mapapantayan. Kaya tapusin mo ang kwentong ito. Sit back and relax and enjoy this video. Laking pasasalamat sa Panginoon at nakarating kami sa Abu Dhabi City, United Arab Emirates na ligtas. Paglapag pa lamang namin sa naturang lugar ay ramdam ko na ang kaunlaran ng naturang bansa. Nakita ng aking dalawang mata kung paano sila pinagpala ng Panginoon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kami ang bumisita upang makita ang aming ina, si Ginang Irene
Ignacio Gallievo, at ito ang buhay niya bilang overseas Filipino worker sa Abu Dhabi City. Halina at ako'y inyong samahan. Kwento niya ay atin nang malalaman. Siya ang aking ina. Siya, si Irene Ignacio Gallievo. Siya ay 40 na taong gulang at 13 ng taon bilang OFW dito sa naturang bansa. Nasa pamilya na namin ang pagiging OFW dahil lahat ng babae niyang kapatid at iba niyang kamag-anak ay nakikipagsapalaran na sa ibang bansa. Si Ginang Irene ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa isang mayamang angkan na nakatira sa France na nadistino dito sa UAE. Siya ay nag-aalaga ng isang bata. Ang buong araw niya ay iginugugol niya sa pagtatrabaho para sa kanyang mga anak na sina Louis J. at Reden. Dahil sa malayo siya sa kanyang pamilya, ang pinakakalaban niya ay ang kalungkutan. Kahit malayo sila sa kanilang lupang sinilangan, ay ramdam mo pa rin talaga ang pagiging Pilipino. Alam naman natin na ang bansang UAE ay isa sa mga bansang hindi pinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Dahil sa kultura ng mga Pilipino, hindi talaga mawawala ang pagdiriwang na katulad nito. Kaya ang inyong lingkod ay napagbigyan upang magbigay mensahe at panalangin sa ating mga kababayang OFW. Ang essence ng Christmas is not all about the food, but it's the life of everyone. Especially sa inyong lahat dahil naramdaman namin yung pagod ninyo bilang isang anak ng OFW. No, ang message ko lang, hindi po kasi go. Hindi po kasi ganyan. Ako po kasi na anak, practical ako na anak. Alam ko po yung hirap ninyo dito, kaya hindi po madali yung pinagdaanan ninyo. No? Message ko lang po ito sa inyo. Mahirap na malayo kayo sa amin. Kaya kahit kaunting advice sa inyo pong lahat, kahit ano man yung pagdaanan niyo po sa buhay, maraming mga pagsubok na kinakaharap niyong lahat. Pero patuloy lang po tayo. Huwag po natin kalimutan na meron po tayong Panginoon na nasa itaas. Amen. Huwag po natin yung kalimutan kasi yung pamilya po natin doon sa ibang bansa, mahal na mahal po tayo. Malagi. Ako po mismo, yung mga kasamahan ng mga kapatid, pinagpipray ko po kayong lahat. Amen. Thank you. Opo, yun po, sa puso namin. Kasi sabi nga, na-share lang po ni Mama sa akin na imbis na celebration ng Christmas, magtrabaho kayo. Kami doon sa bahay, nagkakain ng sama-sama, pero kayo malayo dito. But yun po yung sabi ko sa inyo. Magpakatatag po tayo. Wala po sa edad yung pagtatrabaho, pero kung may iniisip tayong pamilya, na kahit anong mangyari sa buhay natin, patuloy lang po tayo. Pagpray na po tayo sa Panginoon, maraming salamat po sa pagkain nasa aming harapan. Naway Panginoon, ang simbolo ng pagkain ko ay mangingibabaw, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon, na hindi po ang pagkain ang isineselebrate namin, Panginoon, but yung kapanganakan mo po, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa buhay namin lahat. Panginoon, maraming salamat po sa safety, Lord God, na pinagkakaloob mo po sa amin dito, kahit malayo man po kami sa aming mga pamilya. Pero nararamdaman ko, Panginoon, hindi kumukupas ang pagmamahal ng bawat isa, Panginoon. Dahil ang Pasko na ito, Panginoon, ay magsisilbi namin ilaw, Panginoon, sa lahat ng suliranin, sa lahat ng pinagdadaanan namin sa buhay. Panginoon, magiging gabay ka, Panginoon. Hindi man po, Panginoon, hindi mabibili ng pera, Panginoon, ang kasabikan, ang pagmamahal ng bawat isa. Bagkus, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa, especially, Lord God, General Spirit, lahat ng OFW, Lord God, dito sa bansa nito, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon, ng mahigpit na mahigpit, Panginoon.
at ikaw pong bahala sa kanila at sa mga pagkain na sa aming harapan, Panginoon. Maraming salamat po sa nagbigay, naghanda nito, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, ang lakas na nasayang nila at mga biyaya pa, Panginoon, sa aming buhay. Dahil ang Pasko, Panginoon, hindi lamang pagmamahal, bagkus pag-aalaala, Panginoon, sa tagumpay na natapos naman, Panginoon, ang taong ito at haharapin namin ito ng buong tapang at buong masay. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyo. Bilang isang OFW po, alam ko na ang mawalay sa piling namin ay isa sa pinakamahirap na sitwasyon na kinakaharap ninyo. Paano po naiibsan ang inyong kalungkutan? Ang ginagawa ko sa pamamagitan ng internet at video call, kinakausap ko ang aking mga anak, lalo na kung nasasabik ako sa presensya nila. Minsan kung may ginagawa silang ini-stalk ko ang kanilang mga social media account. Kaya maano ang mensahe mo sa mga kababayang OFW sa iba at karating bansa na nakikipagsapalaran at ang mga pamilya nilang naiwan sa kani-kanilang mga lugar? Ang mensahe ko lang ay dapat magpakatatag tayo at palaging manalangin sa itaas. Kung tayo ay nalulungkot o nasasabik, kausapin natin sila at minsan magliwaliw tayo o puntahan ang mga lugar na bumubuhay sa pagiging Pilipino natin. Ang mensahe ko sa mga pamilya na naiwan, huwag niyong sanang masamain ang pagkawalay namin sa inyo dahil ginagawa lamang namin ang alam namin ikakabuti ng nating lahat. Naisin man naming ihagkan kayo kung kayo ay nalulungkot, pero milya-milya ang layo natin sa isa't isa. Malayo man ako sa inyo, ngunit ang pagmamahal ko hindi kumukupas at ang lahat na ito, ang laban ko ay para sa inyo. Mensahe ko sa mga may pamilyang OFW, huwag nating aksayahin ang perang galing sa kanila dahil dugo at pawis ang inilalaan nila para makaipon ng ganoong halaga. Mensahe ko rin sa ating gobyerno, huwag nating aksayahin ang tax ng ating mga kababayang OFW. Isa sila sa mga nagpapaangat sa ekonomiya ng Pilipinas, especially ng ating bansa, upang kahit papaano ay makaalpas ang Pilipinas sa kahirapang dulot ng mga kaliwat kanang suliranin. Saludo ako sa mga kababayan nating mga OFW. Sa kabila ng kanilang kinakaharap ay patuloy silang nakikipagsapalaran alang-alang sa kapakanan ng kanilang pamilya. Malungkot man at masakit ang mawalay sa bawat isa, ngunit ito ang kabayaran sa ginhawang ating matatamasa. Mga makabagong bayani ng kasalukuyang henerasyon, malaki ang ambag nyo sa ating lipunan. Isa kayo sa nagpapaunlad ng ating ekonomiya. Mabuhay kayo! Dakila ang lahing Pilipino!